Nakaranas ng matinding baha at landslide ang probinsya ng Cebu dahil sa masamang panahon. Sa Cebu City hanggang dibdib ang baha. Ilang residente ng barangay Mabolo ang inilikas. Sa barangay Pardo, pinasok ng rumaragasang tubig ang ilang bahay. Stranded naman ang ilang motorista sa Talisay City dahil sa landslide. Bumagsak ang maliit na tulay papasok sa second floor ng isang istruktura. Nagmistulang sapa ang ilang kalsada. Ilang kotse naman ang lumutang. Nagpastaong baha naman ang naranasan sa ilang lugar sa Mandawi City. Ayon sa Pag-asa, posibleng maranasan pa rin ang bahagya hanggang sa malakas sa pag-ulan sanhin ng pagtindi ng hanging habagat na pinalakas ng bagyong Krising. Suspendido ang klase sa ilang lugar bukas bunsod ng bagyong Krising at habagat. Walang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Pasay, Las Piñas, Malabon, San Juan City, Marikina, Cainta, Rizal, Bataan, Catanduanes, Valderrama Antique, Binalbaga, Negros Occidental at San Vicente, Palawan. Mula preschool to senior high school naman ang walang pasok bukas sa Valenzuela City, Baguio City, Laguna, Talavera, Nueva Ecija, pati sa Aborlan, Palawan. Kanselado naman ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa Angono, Antipolo, Paras, Cardona, Morong, Rodriguez, San Mateo at Taytay sa Rizal. Gayon din sa Cavite, Calaca, Batangas at Talisay, Negros Occidental. Face-to-face classes naman mula preschool to high school o senior high school ang sinuspende sa Hamtig, Antique at Iloilo City. Pakipag-ugnayan sa inyong mga paaralan kaugnay sa pagpapatupad ng online o modular distance learning. Sa pilitan ng pinalilikas sa mga nakatira sa tabing dagat sa Cagayan bilang paghahanda sa bagyong Krising. Pero bago pa man ang inaasahang pag-landfall doon ng bagyo, binaha na ang isang bahagi o ilang bahagi ng Luzon dahil sa habagat. May report si James Agustin. Di pa man tinutumbok ng bagyong Krising ang Northern Luzon, nagmistulang ilog na ang Canao Bridge sa Tabuk, Kalinga dahil sa baha kahapon. Ilang sasakyan ang di na sumugal kaya stranded sa tulay. Binahari ng ilang kalsada dahil sa pag-agos ng tubig mula sa bundok. Sa Legazpi, Albay, malakas ang ulan kaya nagkansela ng klase kanina. Malakas din ang ulan sa Catanduanes. Ipinagbawal muna ng Philippine Coast Guard ang paglalayag ng lahat ng uri at laki ng sasakyang pandagat. Nakataas na ang blue alert sa lahat ng local DRRMC sa Bicol Region. Pinaghahandaan na rin ang posibleng pag-agos ng lahar sakaling bumuhos ang malakas na ulan. Sa Cagayan kung saan inaasahang maglalandfall ang bagyo, itinaas na sa red alert status ang paghahanda ng mga otoridad. Ipatutupad ang forced evacuation na sapilitang paglikas sa mga nakatira sa tabing dagat. 15 coastal municipalities ang binabantayan ng PDRMO. Huwag na po tayong magdidili-dali na hindi sumama sa mga barangay officials kapag kayo po ay pinuntahan para sa kasiguraduhan po nila at kaligtasan. Maaga pa lang naglagay na ng mga pabigat sa bubong ang mga residente. Natakot kami baka lumipat yung mga bubong namin. Iginilid na rin ang mga bangkang ginagamit sa mga cave tour. Pinagbabaklas din ang ilang cottage. Sa Ilocos Norte, naghahanda ng lumikas sa mga nakatira malapit sa ilog. Tinitignan namin yung ilog kung tataas, sir. Tapos yun, nag-impake ng gamit, nagtataas ng gamit. Ang ilang magsasaka, inagahan ng pag-aani ng mga pananim para hindi masira ng bagyo. Naka-alerto na ang 21 munisipyo at 2 lungsod sa posibleng epekto ng bagyo. We already advise our counterparts from the different towns in the province na to immediately conduct a preemptive evacuation for those areas na prone to flooding and to other hazards. Sa Zambales, naka-white alert o naka-standby na mga emergency personnel. Nakahanda na rin ang mga rescue teams, rubber boats at relief goods. Sa Dinalungan, Aurora, may ilang nagtaas na ng kanilang mga bangka. Pero may ilan ding sinamantalang pumalaot habang payapa pa ang dagat. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bago ngayong gabi, inilabas ng PNP Forensic Group ang larawan ng mga buto ng mga tao na naiahon mula sa Taal Lake ngayong araw. Ayon sa Justice Department, nakakuha ng bahagi ng tadyang o ribs ng tao. May report si Ian Cruz. Matapos ang 4 na araw na walang nakukuhang kahina-hinalang bagay,
Iniahon mula sa Taal Lake ang 4 na sakong ito kanina. Pagdating sa Pampang, agad inilipat ang mga sako sa sasakyan ng Soko. 4 na sako yon actually, 2 sakong buhangin na pampabigat, tsaka 2 sako na containing the remains. Yung ribs ng tao nakita. Ipinakita ang litrato ng 15 piraso ng mga umano'y skeletal remains na nakuha kanina. Nakuha ang mga ito sa lugar na itinuro ng mga source na kinumpirma ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. The bankeros identified it. The area. Dito ho tinatapon. So nung doon pumunta ang diver, doon may nahanap. Yung nahanap today sa quadrant na yon sa Taal Lake is a positive indication that he knew what he was talking about. Ayon sa PNP Forensic Group, 71 sample na ang kanilang nakukuha. 6 sa mga ito hinihinalang mula sa tao. Talagang graveyard to eh. It's actually the graveyard within the lake. If you picture it in your mind, marami nakakalat dyan na remains sa lawa. Gamit ang underwater remotely operated vehicle, ipinakita ng Philippine Coast Guard kung gaano kaburak sa ilalim ng lawa. Kaya patuloy ang testing sa mga ROV para malaman ang tamang taas ng underwater drone mula sa lake bed para hindi nito mabulabog ang makapal na burak. Hindi lang ang kondisyon ng lawa ang hamon sa paghahanap, pati ang paminsan-minsang pag-alboroto ng Bulkang Taal. Kanina, nagkaroon ng minor phreatomagmatic eruption ang main crater ng bulkan na tumagal ng 12 minuto. Sabi ng PHIVOLCS, ligtas naman sa buong lawa ng Taal. Ang ipinagbabawal lang ay ang pagpunta sa mismong Volcano Island. Kahapon, 3 bangkay ang hinukay mula sa public cemetery ng Laurel, Batangas. Ayon kay Justice Secretary Remulla, ang mga pinahukay ay mga katawang lumutang umuno sa Taal Lake noong 2020. Base sa impormasyon nila, may 3 nawala sa lipa noong 2020, kabilang ang isang babae. Isa raw sa mga nahukay ang nakitang posibleng babae. Sabi ng sepulturero, nanggaling sa Daculo Funeral Services ang mga 10 hinukay roon. Kwento ng manager ng punerarya, magkakaibang buwan pinakuha sa kanila ang mga katawan sa boundary ng Laurel, Calaca at Lemery matapos iulat ang mga ito sa pulisya. Yun nga po sir, mga tapon lang po. Tapos may mga tama ng barel. Saan to? Laging ulo. Tapos nakatali ang pa? Yung iba po, bulok na. Wala po talaga. Tapos lagi po silang lahat nakabrief lang. Nang wala raw kaanak na nag-claim sa mga katawan, nagpaalam na raw sila sa pulisya na ipalibing ang mga ito. Tumanggi magpa-interview ang hepe ng pulisya dahil wala raw siyang otoridad na magsalita. Ang record naman ng Office of the Civil Registry ng Bayan nasira sa baha bunsod ng bagyong Christine noong nakarang taon. Natunto namin ang sinasabing pinagkuhanan ng mga bangkay. Sabi ng isang residente, marami nang nakitang bangkay sa bangin. Mga 3-4 daw ang nakita niya noong 2021 hanggang 2022. Yun po yung mga binabaril lang na parang pinagbibinta mga adik. Tingin mo sa bungero ba yun? Hindi po. Tinawag naman kasinungalingan ni dating NCR Police Chief Jonel Estomo ang mga paratang sa kanya ni Patidongan. Nasangkot siya sa pagkawala ng mga sabungero. Dapat daw mag-public apology si Patidongan at bawiin daw dapat ito dahil kung hindi ay sasampahan niya ito ng reklamo. Inilabas ni Estomo ang sertifikasyon mula sa Pitmaster Foundation na nagsasabing hindi siya trustee o opisyal ng korporasyon at wala siyang kaugnayan sa business activities o operasyon nito. Ang Pitmaster Foundation ay charitable organization ng gaming company na Lucky 8 Star Quest na pagmamay-ari ni Atong Ang. Sagot naman ni Patidongan, bakit daw siya magpa-public apology gayong wala raw siyang kasalanan. Tanong pa niya sa ipinakitang sertifikasyon Estomo, bakit galing sa Pitmaster Foundation ang sertifikasyon? Dapat daw ay sa Lucky 8 ang gaming company na pagmamay-ari ni Ang. Hinihinga namin ang reaksyon dito si Ang. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsuspindi na rin ang pasok sa Caloocan bukas. Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pribado at pampublikong paaralan sa lungsod. Wala na ring pasok sa lahat ng antas sa buong lalawigan ng Batangas. Tila sanib puwersa ang bagyong Krising at Habagat sa pagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa.
Ilang lugar sa Visayas at Mindanao ang nakaranas ng matinding baha at landslide. May report si Darlene Kai. Perwisyo ang idinulot ng malakas sa pag-ulan sa mga residente ng Barangay Minaa sa Ibahay, Aklan matapos malubog sa baha ang kanilang mga bahay. Ayon kay Hughes Cooper Winitayko, magdamag silang inulan kaya ilan sa kanila ang lumikas nang rumagasa ang tubig. Ilang gamit sa bahay ang inanod at nasira ng lampas taong baha na humupa rin kalaunan. Sa grocery stockyard. Bumuhos din ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Negros Occidental. Sa Kabangkalan City, abot tuhod ang baha. Inilipat ang kabaong na ito matapos bahain ang burol. Ilang residente sa Barangay Kaliling, Kawayan ang sinagip dahil sa pagtaas ng tubig. Sa Barangay Manlukahok, Sipalay City, hindi madaanan ang kasadang ito dahil sa landslide. Stranded naman ang ilang residente sa Negros Oriental matapos umapaw ang ilang spillway doon. Sinira ng rumaragas ang bahaang spillway sa Barangay Manghulayon, La Libertad ang ilang hayop kasama sa inilikas. Grabe ang baha. Baha rin sa ilang kalsada sa Sebaste, Antique. Nagmistulang ilog naman sa Tibiao, Antique. Sa Barangay Hindi makadaan sa kalsada ang ilang sasakyan. Mabilis din ang ragasan ng tubig sa Barangay Santo Rosario. Nilamon at sinira ng lupa ang ilang bahay doon. Walang nasaktan sa pagguho ng lupa. Naputol ang hanging bridge sa Barangay Bitas, Patnongon kaya di makatawid ang mga residente. Mahigpit na minomonitor ng Antique PDRMO ang level ng tubig sa 10 ilog sa probinsya. Uy, dalo, ka na! Hanggang tuhod ang pagbaha sa Barangay Nuling sa Sultan Kudarat. Sa Barangay Buraraw 2, inilagay sa isang batyang 2 buwang gulang na sanggol na inirescue ng Philippine Coast Guard. Nirescue rin ng 3 babaeng kapatid at kanyang ama. Sa tindi ng baha, inilikas na ang ilang residente. Nabagsakan naman ang puno ng niyog ang sasakyang ito sa Maguindanao del Norte dahil sa malakas na hangin. Nabagsakan din ng puno ang bubong ng isang bahay sa Dapitan City, Zamboanga del Norte. 2 barko naman ang sumadsad sa dalampasigan ng Zamboanga City dahil sa malakas na hangin at alon. Ayon sa Pag-asa, epekto ng habagat na pinalakas ng bagyong Krising ang naranasang pag-ulan sa Mindanao. Although dili kay ta direkta maapektuhan aning si Tropical Depression Krising, ang iyahang dagan ug ang iyahang kakusog sa mga mosulod nga mga adlaw is birahon man kaning habagat nga pwede nga ang kaning habagat mo abot na sa atoa. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado ang isang babaeng nagbebenta umano ng abortion pills online. Natuntun siya ng NBI matapos ituro ng rider na pinag-deliver niya. Ayon sa NBI, mala DIY na paraan ng abortion ang pinopromote ng suspect. Inilalako niya sa ilang social media platforms ang pinaghalo-halong gamot o abortion kits sa halagang 5,000 hanggang 10,000 pesos. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng suspect na nahaharap sa patong-patong na reklamo. Imbis na mga pasalubong, mahigit 100 kilo ng hinihinalang shabu ang laman ng ilang naharang na balikbayan box mula California. Ayon sa Bureau of Customs, nakalagay ang mga ito sa 4 sa 700 kahon sa shipment sa Manila International Container Port. Idineklara ang mga ito bilang personal effects. Mahigit 700 milyong piso ang halaga ng umano'y shabu na ito-turn over sa Philippine Drug Enforcement Agency. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng deconsolidator pero wala pa silang sagot. Tinamaan ng airstrike ng Israel ang Syrian military headquarters sa Damascus. شباب في عندنا قصف شباب قصف يا شباب خذونا على الهواء يا شباب قصف شديد مبنى هيئة الأركان خالص. Nangyari yan habang live na nag-uulat ng reporter ng Al Jazeera sa Damascus, Syria. Makikita ang sunod-sunod na pagsabog sa mga gusali na bahagi ng Syrian Defense Ministry hanggang mabalot ng usok ang paligid nito. Nabulabog rin ang live broadcast ng isang TV station kung saan nakita ang bahagyang pagyanig dahil sa lakas ng pagsabog. Tinarget din ng airstrike ang ilang
o isang lugar malapit sa Presidential Palace. Sa pinakahuling ulat, di bababa sa 3 ang patay sa nangyari. Mula sa mga meme, viral moments at trends, aminado ang Sparkle housemates na nagbago ang kanilang buhay sa outside world. Ang big winner at viral sensation na ring si Mika Salamanca, nais maging inspiration for character development. Ang mga kaship ni Bianca De Vera na sina Will Ashley at Dustin Yu nabigla sa dami ng Wilka at Dusby supporters. Kaya kung payag na magkatrabaho sa isang project together, sagot nila, interesting din na mag-work kami ulit with Bianca naman. Alam ko marami nag-aabang yan. Kasi ako I've worked with Dustin na rin and Bianca. And pareho silang friends ko. And masasabi ko talaga na very, very professional sila. So I'm looking forward talaga na makatrabaho sila ulit. Si Shuvi Etrata nagkaroon daw ng maraming endorsements at guestings. Dumami rin daw ang opportunities na natanggap ni na AZ Martinez, Charlie Fleming, Josh Ford, Vince Maristella, Michael Sager at Ashley Ortega. Harry Potter star Emma Watson, off the wheels muna matapos silbihan ng korte ng 6 months driving ban dahil sa speeding last year. Pinagmumulta rin siya. Ilan sa fans niya ang nagsabing OA ang parusa kay Emma na nag-drive ng 60 kilometers per hour. Kinwestiyon ng ilan ang speed limit sa UK na 48 kilometers per hour. Biro ng ilan, sana raw ay nag-wave na lang siya ng wand o sumakay sa broomstick. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.